Patsya na bumalik sa Israel para magtrabaho pagkatapos magpahinga dito sa Pilipinas. Narito ang paliwanag ni Yusek De Vega ng DFA. Wala lahat ng papeles niya. Sinira, sinulog, yung mga dokumento. At saka patay na yung amo niya. Wala, no? Siya, no? So, nagkahanap siya ng paraan. Tinutulungan natin, no? Tinutulungan ng embahada na magkaroon ng bagong amo, magkaroon ng bagong status. Tapos, babalik siya sa Pilipinas next month, bago mag-Christmas. Makasama niya pamilya na. Tapos, kung ayos na, babalik siya sa Israel. At maganda rito, bibigyan na siya ng lifetime benefit ng Israel. Kagaling naman. Kaya dapat ay bumalik din siya doon. Kasi mas may kikitain siya doon, Lakay. Sa kabilang banda, handa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na harapin ang kaso ukol sa war on drugs ng kanyang administrasyon kung ito'y ihaharap sa korte ng bansa. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kung mayroon mang kaso, ay haharapin ng dating Pangulo kung sa korte ng Pilipinas isasampa at hindi sa ibang bansa na walang kinalaman sa Pilipinas. Si Senator Bato ang hepe ng PNP noong kasagsagan ng war on drugs ng Duterte administration at kabilang sa 11 opisyal na kinasuhan ng International Criminal Court ng Crimes Against Humanity. That is a freedom of expression. Ano dong? The order is dead or alive. Samantala, naniniwala si human rights lawyer Attorney Shell Jokno na kaya umanib o kaya nga tumayo sa ICC. Yan nagsulat ng balitang ito. Sino si Kyle? Para magkaroon ng kasiguraduhan sa pagpapanagot ng tao. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Jokno na kailangan ito lalo na kung ang pinaiimbestigahan ay ang dating pinakamatas opisyal ng bansa. Paliwanag ni Jokno, iba-iba ang standards ng pagpapairal ng batas sa bansa. Gandang paliwanag ni Attorney Shell Jokno. There can be several standards of justice in our country. Kung ordinaryong mamamayan lang yan, malamang ay naramdaman na niya yung kamay na bakal ng batas. Pero kung ikaw ang highest official, malamang mas gentle at mas malambot ang pagtrato sa inyo. Kaya tayo sumali sa ICC para kahit na sabihin natin, mahirapan tayo na i-prosecute ang dating Pangulo ng Pilipinas, masasabi natin baka hindi maging patas yun, ay meron pa rin venue para dyan. Sa iba pang balita, sisibakin sa serbisyo ang pulis na nagwala at nagpaputok ng baril sa resto bar sa Quezon City. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni QCPD Director Colonel Rodrigo Marana na grave misconduct ang pwedeng maging parusa laban kay Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong. Hinuli at kinasuhan kagabi si Lieutenant Colonel Abong bukod pa sa una niyang kinahaharap na kaso dahil sa tangkang cover-up sa hit and run na kinasasangkutan nito. Dakong alauna kaninang madaling araw nang arestuhin si Lieutenant Colonel Abong matapos kwelyuhan ang isang waiter at 2 beses na nagpaputok ng kanyang baril sa Ralios Bar. Narito si Maranan. Gugulong ang administrative case against si Colonel Abong. At yan ay pangungunahan ng kanyang unit, yung legal service sa Camp Crame. At nakipag-ugnayan na din sila. Alam ko, nakipag-ugnayan na sila sa Internal Affairs Service. At dahil nga itong kasong ito ay mabigat, tama ka, maaaring ang maging kaparusahan dito ay dismissal from the service. Anong update, Mr. Espiritu? Doon sa hinold up na pawn shop or pawn shop and jewelry shop sa Cebu. Grabe yung lakay. Wala ba tayong update doon? Natawagan yung police chief doon. 2 nahuli na 4 yung suspect, ha? Babalikan po natin ilang pang detalye na ating mga balita. Ako, yung pong mga atat na atat sa mga Christmas party ngayon. Abay, nagbabala po ang Department of Health na mag-iingat. Dahil may mga ubo, sipon at may COVID. May COVID pa pala.
At kung kayo naman ay may karamdaman, abay magsuot daw ng face mask para hindi makahawa sa mga sakit ngayong panahon ng Kapaskuhan. Samantala, isang pulis, abay ang lakas ng mga gat nitong isang preso, ha? Abay nagwala yung isang preso sa Iloilo City Jail. Abay nung awatin ng pulis, kinagat ang kanyang daliri, putol. Ouch! Ang talas naman ang ngipin nito. Ano yung hinasa ba yan? May rabies ba yun? Nakakatakot. Oo nga, ano ha? Antindi naman, hinlilit ba yung kinagat? Ang detalye pa na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras Ninong Cesar Lee, Ninang Doktora Isa Suntay. Oy, congratulations sa Doktora Isa Suntay, ha? Abay successful ang belenismo na dinaluhan pa ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Oras ganap na alas 4:22. Sorry wala kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo, ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? That on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Ninang Thea. Mano po, Ninong, 28 days na lang. Wow, bilis na nga panahon. Nangami na ang bonus at 13-month pay. Uy, sarap. Sa detalye pa rin natin mabalita, inatasan ni Vice President at DepEd Secretary Inday Sara Duterte Carpio ang mga public school sa buong bansa na magtanim ng puno. Abay, dapat lang. Mabutit na isip ni Vice President. Ano ha? Ito matagalan nating iminumungkahi. Ha? Lalo yung grabe ang pagbaha. Kalbo na ang ating mga kagubatan. Pero sandali lamang nasa ating linya si Assistant Secretary Amanda Nograles ng Department of Trade and Industry. Alamin nga natin kung kumusta na ang presyo ng mga Noche Buena items. Tumataas na ba o dapat nga bang tumaas o hindi? ASEC Amanda Nograles, ma'am. Magandang hapon po sa inyo, ASEC. Sir, magandang hapon po. Kamusta po kayo? Ay, kayo po ang kukumustahin namin, ma'am. Okay naman po. Kumusta po ang mga taga-Department of Trade and Industry? Ayan. ASEC. Opo, busy po kami. Talaga, ma'am. Ayan. ASEC Amanda, ma'am, siyempre, papalapit na po ang Pasko. Pagka ganitong Pasko po, tumataas po ang presyo ng bilihin. Sa inyong monitoring, kasi inunahan pa yata kayo ni Speaker Martin Romualdez na nag-ikot na sa palengke kanina sa farmers. Mm-hmm. Kumusta ba inyong monitoring, Ma'am Amanda? Ay sir, kami po sa DTI, ang monitoring namin. Almost daily po yan, pero hindi po kasi kami parating nagdadala ng mga press when we do our daily monitoring. Naku, yan lang. Pero Ma'am, putulin lang. our monitoring. Apo. Yan ang putulin lang kita. Yan ang kulang ninyo. Bakit nyo ayaw isama ang mga taga-media? O dapat yung mga ginagawa ninyo, ibinabalita nyo rin para naibabalita namin sa mga mamamayan at alam nila kung ano ba ang tamang presyo ng mga bilihin. Dapat ganun, ma'am. Namin kayo. Invite namin kayo. Ang tagal na naming hinihintay yan, Ma'am ASEC Amanda. Oo.
Okay. Meron kayong number ko. You can call me anytime. I will call you. We will invite each other po. Ayan, kung at saka total, sabi mo nga, madalas pa rin nag-ikot, dapat pala araw-araw tinatawagan po namin kayo, ma'am, para alamin natin ang presyo ng mga bilihin, Updated. karne, gulay, kabatiti, utong, Ay, mga yan, ganyan, Imasika. So, anyway, Opo. Bale, opo. yes ma'am, so ano Yes, po ang kalagayan ng presyo ng bilihin? Tumataas na ba o hindi pa? Okay. Based on our price monitoring po, 80% po of the goods in the market are compliant with our SRP and yung sa Noche Buena price guide natin. Mhm. Yung iba naman po are price lower. Mas mababa pa po sa SRP, mas mababa pa po sa price guide. So in terms of supply, sapat naman po ang supply natin at this time. So far, prices and supply, okay naman po tayo based on our monitoring sa DTI. Yung Noche Buena items sa mama, tataas ba bago sumapit ang Kapaskuhan? Ano po inyong inyong policy dito? Dapat bang payagan sila magtaas o dapat po ay status quo, Ma'am Amanda? Bali po sir, yung Noche Buena price guide, nilabas po natin ngayong linggo. Doon po nakalagay yung mga presyo ng mga manufacturers sa mga usual Noche Buena items natin. Yung i-correct lang po sana namin na impression, yung sinasabi po nung iba, nag-increase ng presyo yung mga Noche Buena items. Actually sir, yung mga presyo po ng items, mula February po, yan na po yung presyo nila. Karamihan po ng items, yan na po yung presyo nila. So itong price guide, nilabas natin para ipakita na ito yung presyo today, yung iba mula February, yan pa yung presyo, and mananatili ang mga presyo na yan hanggang December 31, 2023, according to our manufacturer. So yan ang pwede nating bilhin for Noche Buena and Medianoche. Ano pong mga items ang dapat nating asahan na medyo gumalaw pataas? Pataas po, ma'am. Para maiwasan. Maraming. Okay, ang naka-mark po yung Noche Buena price guide natin for this year is very helpful. Babalik na rin ko lang po. Nakamarka po ng Christmas tree yung mga items na bumaba ang presyo. Nakamarka po ng parol yung mga items na hindi po nagbago ng presyo. Nagbago po ng presyo nasa mga 1 to 5% lang po yung tinaas niya. So kakaunti lang po yan versus last year po na ang mga pinagtataas nila na presyo karamihan more than 10%. Mhm. So kung tutuusin, there are 12 categories dun sa price guide natin. May mga tumaas po sa lahat ng categories pero bahagya lang po ang tinaas. Meron tayong 34 SKUs na 34 items na nanatili ang presyo. 21 naman yung bumaba pa ang presyo. Ma'am, may nabanggit kayong Metatak Christmas tree. Tsaka parol. Metatak parol. Opo. Anong ibig niyong sabihin niyo, Opo, Metatak ng Christmas tree at saka parol? Yung paninda, yung Noche Buena items, May tatak talagang parol, literal? Tsaka lantern? Hindi po. Ano yun? Dun sa listahan po natin ng Noche Buena price guide, sir, yung nakapublish sa dyaryo, Daily Tribune at Abante, noong Miyerkules po. Meron sa tabi ng item, may drawing na maliit na parol. Yun yung item na nanatili yung presyo niya mula last year. Yung may drawing na Christmas tree, yun naman ay bumaba pa yung presyo niya. Ganun. Saan namin makikita yun, ma'am? Sa palengke? Yung mismong items po, yes, available po siya sa mga supermarket, grocery stores, lahat po ng major na pamilihan ng mga Noche Buena items. Yan po yung dapat presyo na sinusunod itong mga sellers natin. Paano, Ma'am Asek Amanda Nograles, kung hindi sila sumunod? Ano po ang gagawin Pag hindi po sila sumunod, yun nga po, sir, pag hindi po sila sumunod, i-clarify ko lang po, it's a guide. And ang nangyari po dyan, sila po mismo nagbigay ng presyo na yan para maging guide, maging gabay para sa mga consumer. Ngayon, kung hindi po sila sumunod, ang magiging next step po niyan, kami po sa DTI, susulatan po natin ang mga manufacturers na hindi sumusunod ng price guide natin. And then, inaasahan po natin na sa masusing pag-uusap ng mga manufacturers and retailers,
malalaman po natin ang dahilan kung bakit hindi po sumusunod sa price guide. Pero sir, dun sa huling survey po namin, lahat po compliant. Yung iba po, mas mababa pa po dun sa price guide. Paano man pagdating sa So, palengke, so hindi far. po nasunod yan? Mm-mm. Anong gagawin natin sa mga nagtitinda sa palengke? Yun nga po kasi po yung mga maliliit na tindahan, hindi po sila minomonitor ng DTI. Ang minomonitor lang po ng DTI yung mga supermarket, grocery stores, mga widely available. Pero kung ganun po yung sitwasyon, yung maliit na tindahan po ng palengke, minsan po kasi ang dinadahilan po, base po sa usapan namin sa kanila, mas mataas po ang operating cost nila or hindi po sila nakakakuha ng mga discounts pag bumibili sila, katulad ng mga grocery stores or supermarket. So meron pong explanation naman kung bakit naiiba yung presyo nila ng konti lang naman po dapat. Naku, yan yata ang kulang sa DTI, Ma'am Amanda Nograles. Dapat yung mga talipapa, Monitoring palengke, team sa oo, talipapa at palengke. napupuntahan din po kasi mga dati, pasensya na po ma'am kasi nasanay kami kay dating Trade Secretary Joe Concepcion, si Sedfrey Ernie Ordonez. Sila po ay nagpumunta talaga sa palengke. Alam mo talaga yung presyo ng mga bilihin, pero parang ngayon wala na po yata nagpupunta sa palengke. Naku sir, isasama ko kayo. Isasama ko kayo sir. Ako mismo. Ganun po ba? Mag-date tayo. Sige. Sige ma'am, mamalengke tayo sa talipapa. Ayan. Monitoring. Opo. Ayan, huwag niyo susut yung yung bali shoes niyo ma'am ha. Mapuputikan yan. Magchinelas po tayo ha. Ayan. Bota lakay para Bota, medyo may protection sa putik. With matching duster. Ayan. With matching duster. Hindi, tama na yung yung sandal na na dragon is slippers. Alam ko Rambo lakay eh. Rambo bang Ayan. yun? Anyway, so dapat pala hindi tumaas, ma'am. Ayan, oo. Dapat po hindi po Okay. tumaas. So yun lang po, meron naman po silang explanation kung bakit naiiba po. Kami naman po sa DTI, sinusubukan po namin sakupin lahat ng mga tindahan na nagbebenta ng mga Noche Buena products. Pero hindi rin nga po rin po maiiwasan na paminsan po, syempre po protektahan din po natin yung negosyo ng ating mga maliliit na maliliit na mga sari-sari at saka ng mga sa talipapa kasi nga po yun nga yung dinadahilan nila mataas po ang kuha. Kaya hindi rin nila maibaba ang presyo. So, ganun lang po, tulong-tulong lang po kasi kami naman po sinusubukan naman namin tulungan ang mga manufacturers and retailers. In fact po sir, para po lalong mapababa yung presyo, suportado po ng DTI yung EO41, yung bago pong nailabas na yung no pass-through na sa mga LGU pag dumadaan po ang mga truck ng mga manufacturers. Wala na pong pass-through fees na makokolekta sa kanila, Ayun. ang LGU. So malaki pong tulong yun sa pagbaba ng mga operating costs kasi isa yan sa mga pangunahing dahilan kung bakit medyo nagtataas po ang mga bilihin. Ayan. Nagpapasalamat nga kami kasi yung ibang manufacturers, ina-absorb na po nila yung taas ng presyo. At saka ito pong si Secretary Pascual, masusi po niyang kinakausap lahat ng mga manufacturers. Napakarami pong meeting mula September, November, para po talagang mag-cooperate ang lahat para manatili ang presyo or bumaba pa, huwag masyadong mataas. Kasi nga, sana maramdaman pa natin ng tunay na diwa ng Pasko. Ma'am Trade Secretary Amanda Nograles, maraming salamat po sa paliwanag. Ayan, mabuti po kayo at nakakausap na po namin, ha? May date tayo, ma'am, ha? Opo, anytime, sir. Mamamalengke tayo sa Anytime. talipapa, ha? Ayan. Opo, antayan ko po kayo. Yes, ma'am. Kayo na po ba ang magiging bagong Trade Secretary? Hindi po. Hindi ba? Akala ko kayo na ang bagong Trade Secretary. Hindi pa iba lakay, hindi pa. Hindi pa. Oo. Kapatid niyo, ma'am, si dating House Speaker Prospero Nograles. Ay, uncle ko po yan, sir. Uncle niyo Ang pala. kapatid ko po si Fidel Nograles po sa Rizal. Ganun ba? Taga Rizal pala kayo. Ayan. Opo, opo. Okay, ma'am Secretary, maraming salamat po at Merry Christmas. Salamat po. Ayan. Merry Christmas po. Thank you po. Thank you Ayan, po. ah. Bye.
Trade Assistant Secretary Amanda Nograles. Sa wakas, sa tinagal-tagal ng panahon, may nakausap din tayo taga-DTI. Ha? Nasuspend lang, natanggal lang si Ruth Castelo. Oo. Sa bagay, kahit na nandiyan si Ruth Castelo, hindi naman natin na-interview yan eh. Oo. Samantala sa iba pang mga balita, hatawin nga natin ang mga report na Miss Thea. Mga miyembro ng CPP-NPA hindi saklaw ng amnestiya ni Pangulong BBM ayon sa National Amnesty Commission. Bakit naman? Kaya nga, lakay. Unfair naman. Oh. Ang balitang yan ihatid sa atin. Bibigyan lang ng amnesty mga MILF, BIFF, Ay, oo nga, no. MNLF. Aba, hindi yata patas. Ba't hindi sila counted? RH14 Leth Narciso, Miss Leth. Ms. Thea Lakay, ipinaalala ng National Amnesty Commission na ang Communist Party of the Philippines New People's Army ay designated ng Anti-Terrorism Council bilang teroristang grupo. Dahil dito sinabi ni NAC Chairperson Attorney Leia Armamento na hindi saklaw ng ikinagkaloob na amnestiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kasalukuyang miyembro ng CPP-NPA. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, tinukoy ni Armamento ang nakasaad sa Proclamation number 404 kaugnay ng amnestiya para sa CPP-NPA na hindi sakop ang mga krimeng may kaugnayan sa terorismo kasama ang iba pang mabibigat na krimen tulad ng kidnap for ransom, massacre at rape. Ibig sabihin, ang maaari lamang anyang mabigyan ng amnestiya ay ang mga dating rebeldeng komunista na sumuko at nagbalik loob na sa gobyerno. Hindi rin umano kasama sa amnestiya ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na isang breakaway group ng Moro Islamic Liberation Front. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZ, yes, Akay. Ayan, kailan naman daw magbibigyan ng Christmas party ang Pangulong Marcos sa mga senior citizens naman? Hindi lang puro bata. Tama. Alamin natin kung may pa-Christmas party sa mga lolo at lola. Si Presidente. So anong schedule ng Pangulo ngayon? Break din ba siya? Araw Holiday? Nag-holiday din siya? Mukhang naka-holiday. Okay. Bukas may sectoral meeting sa Malacanang. Maraming salamat, Ms. Balik sa inyo, Lakay at Ms. Thea. Standby Raymond Dadpaas. Filipino seafarers collateral damage sa gera sa pagitan ng Hamas at Israel. Oo nga, pag-orbit o pag-reconnaissance ng mga fighter jets sa South China Sea. Abay, nagiging taktika raw ng China ayon kay AFP Chief General Browner. Uy, si Mayor Joy Beltran, Belmonte Belmonte pala. Oo. Si Quezon City Mayor Joy Belmonte, abay, naging dahilan daw po ng traffic. Kalituhan. Abay, bakit? Pinigil din ba ang traffic katulad nung pagdaan ng VIP sa Commonwealth? Aba, mukhang nandun si Mayor kasi humingi siya ng paumanhin. Umamin naman. Saang lugar ba yan, Val? Diyan ba sa Commonwealth din ba yan? At sikat na social media influencer kumikita ng 5 milyon kada araw. Wow! Uy, sarap naman. Sana all, Lakay. Mukhang mali tayo ng napasok na trabaho, Kailangan naman natin lumipat, Lakay, na larangan. 5 million kada araw. Diyos ko, Dito, isang buwan yan, Miss Thea, 5 times 30, 150, Lakay. 150 million. Wow! Saan pa kaya dinadali yung pera niyan? Dami-dami na niyan. Ang detalye po ng balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Miss Thea. Kulang-kulang 13 minuto bago mag-alas 5. Balikan natin ating mga reports. Filipino seafarers collateral damage sa gera sa pagitan ng Hamas at Israel. Matapos sa tangkaing hijack ang isang barko na sinasakyan ng mga Pinoy ayon kay Senator Amy Marcos. Aris number 28, Raymond Dadpaas, please come in. Raymond. Mayor Ms. Thea, pinalampag ni Senador Amy Marcos ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na maghanda ng pangmatagalang estratehiya
upang maprotekta ng mga Filipino seafarers sa mga hostage incident. Itigasun ng tangkang pagbiyag sa ilang mga Filipino seaman sa Gulf of Aden. Hiwalay pa ito sa 17 mga Pinoy seafarers na naunang binihag ng mga Houthi rebels sa Red Sea. Ayon kay Marcos, nagiging collateral damage sa mga Pinoy seaman sa giyera sa pagitan ng Israel at Hamas dahil halos lahat ng mga barkong naglalayag ay may malaking bilang ng mga Pinoy. Patunay ito na lumalawak na ang saklaw ng giyera sa pagitan ng Israel at Hamas at hindi lang ito limitado sa Gaza Strip. Git ni Marcos, kailangan pagandaan ito ng makinukulang ahensya ng pamahalaan dahil tiyak na magtatagal pa ang giyera. Pansamantala lang ang katahimikan doon dulot ng ceasefire. Kaya kailangan kumilos ng mabilis ang ating pamahalaan, mailigtas ang mga biyag at may programang pangmatagalan para sa ating mga Filipino seafarers. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Raymond. Yes, Mayor. Nakaligtas daw yung mga sakay ng barko na sinakyan ng mga Filipino seamen dahil may bubuntot ba? May escort na bang mga US Navy ang mga barko ngayon na dumadaan dyan sa lugar na yan? Sa malapit sa may Somalia? Mukhang hindi. Dito sa Gulf of Aden ito, Mayor. Gulf of Aden. Oo, ano to sa bandang Middle East ito Ito yung crossroad, di ba yung sabi nila, yung crossroad daw from the Middle East papunta ng Europe. Kaya kalimitan yung mga nanditong mga pwersa ay yung mga Middle Eastern armed groups. Mukhang siguro may nakatunog na rin yung mga kanoy, di ba? Kung saan-saan naman sila nakikita sa area na yan. Ayan, kaya nabantayan na agapan nila. Itong sana dagdag na problema natin kung sakaling natuloy na mayroong mga kababayan pa tayong mga seafarers na nakasamang na-hostage dito sa pinakauling insidente na ito, Mayor. Okay, maraming salamat, Raymond. Balik sa inyo, Mayor at Mustaya. Samantala, pag-orbit sa iba't ibang aircraft sa South China Sea, nagiging taktika na ng China. Idetali mo ang report na yan, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Awanin, putol mit lakas. Babalikan natin si Edniel Parosa. Samantala, pagdaan naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Sa Katipunan Avenue naman. Saan ba ito malapit sa Ateneo at Miriam College? Nagdulot ng traffic at kalituhan. Si Mayora humingi naman ng paumanhin. Ba't ano bang ginawa Val ng mga tao ni Mayor? Hinarang ba? Pinigil ang traffic para makadaan si Mayora? Parang yung nangyaring pagdaan ng VIP sa Commonwealth Avenue? Val Gonzales, please come in. Asan ka, Val? Valentino? Sana Babalikan natin ang mga reports. Samantala, hinihinalang inside job naman Miss Thea. Ang nangyaring pang-hold up, panluloob sa Oro Sugbo Pawn Shop and Jewelry Store sa Cebu City noong Sabado ng umaga. Grabe, ha? RSTV, nandyan pa ba yung video natin, ha? Abay, ito ay alam na alam kung saan nakatago ang mga alahas. At batay sa CCTV, ayan, kita mo, ha? Abay, ang bilis sa loob lamang ng 2 minutos. Alam na lamang galawan laki. Oo, abay, alam kung saan nakatago yung mga alahas. Nandun sa drawer, ha? Ayan, abay, hindi lang yung mga nasa estante, meron pang alam kung saan kukunin sa ilalim. Alam na alam, lakay, Alam kung na saan alam. yung mga mamahalin. 4 ang mga suspect na nanloob sa nasabing pawn shop at nilimas ang lamang na nasabing jewelry store. At ayon sa report ng pulis, 2 minutos lamang ang ginawang pagnanakaw. At pati ang gwardiya ay hindi nakakilos matapos sutukan ng baril dahil malalakas high-powered firearms Lalaki-laki, haba. ang dala ng mga suspect. Ang ilan ay pumasok at yung 2 ay naging lookout sa labas ng nasabing pawn shop. Samantala, mabilis namang nakapag-responde ang mga pulis at sa kanilang baka-tracking,
Nahuli na ang 2 sa 4 na suspect sa may Mandaue City. Ang 2 ay kinilalang si Norman Manuel at isang Merceline Sonor. Wala yung isang video na yung 2 suspect nandun sa labas. Yung lookout. Yung lookout nakabantay. Mm-mm. Pagkatapos may hawak-hawak na mahabang Ang baril. haba nga, laki, nakakatakot Parang ayoko na rin kumilos pag ganun yung nakita ko, di ba? Siyempre, dalala nung pulis nung gwardiya, paltik lang. Tama. Paano ka lalaban dyan? Samantala, nagpaalala si Health Secretary Dr. Ted Herbosa sa publiko na magdoble ingat sa kalusugan ngayong Kapaskuhan. Ayon kay Dr. Herbosa, importante ang pag-iingat laban sa virus na nagdudulot ng ubot-sipon, trangkaso at iba pang karamdaman ngayong malamig ang panahon. Sabi ng kalihim, uso ang hawahan ng sakit lalo sa mga salo-salo gaya ng Christmas party. Payo ng DOH Secretary sa publiko, sundin pa rin ang leksyon sa COVID pandemic upang matiyak na protektado ang kalusugan ngayong holiday season. Narito ang pahayag ni Secretary Herbosa. Diyan nagkakahawahan Naku. sa mga party kasi may pumunta dyan sa party na may ubo, may sipon, pwedeng magkahawahan. At yung mga taong may edad, may risk, importanteng protektahan ng sarili. So the same principles na natutunan natin ng COVID, no? Frequent hand washing, cough etiquette, tatakpan ng bunganga at ilong pag kayo uubo, ng siko pag ganito, wag sa kamay. Pagkatapos yung alcohol, dalhin nyo pa rin yun para nakakapag-alcohol ng kamay regularly. And kung may sakit, may simptomas, wag na po kayong mag-party. Sa bahay na lang po kayo para hindi tayo makahawa ng ibang tao. Paano yan? Wala mo ng Christmas party. Hindi mo pwede lakay. Excited na kami sa raffle, tsaka dyan ang announcement kung may bonus o wala. Akala ko wala ng Christmas Hindi, party. mag-attend tayo niyan. Di ba na magkahawaan? Okay lang yan. May pampagamot tayo, may 13th month. Kamara magbabantay lamang sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Abay, palagay ko nga, mabuti pa si Speaker Romualdez. Abay, nag-iikot sa mga palengke. Aris number 12, Milky Regunan, please come in, Milky. Nakayateya may kisa ang Kamara para matiyak na nasa suggested retail price ang mga Noche Buena items at yung pang mga pangunahing bilihin. Ito ang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez matapos mag-ikot sa Farmers Market sa Cubao kasama si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Sinabi ni Romualdez na bahagi ng oversight function ng Kamara na labanan ng inflation at tiyakin na nasa reasonabling halaga ang presyo ng mga bilihin. Pinagsisiguro din ng House Speaker sa mga supplier na magkaroon ng sapat na delivery ng mga kalakal sa retailer at maliliit na tindahan hanggang sa pagtatapos ng holiday season. Ito ay para matiyak na sapat ang supply ng mga paninda at presyo ng mga food supply. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Cregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balikan natin ang report ni Edniel. Pag-orbit sa iba't ibang aircraft sa South China Sea, nagiging taktika na ng China. Idetalye mo RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Ms. Thea, hindi lamang siya doon sa karagatan, kapansin-pansing taktika na rin ng China ang pagbuntot ng mga aeroplanong pandigma nito sa iba pang aircraft sa South China Sea. Yan ang sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, Romeo Bronner Jr. Matapos ang tinawag nitong pag-orbit na ng 2 fighter jet sa joint patrols ng Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea. Ayon si Bronner, hindi lang dito ginawa ng China ang naturang pagpaparamdam na naitala na rin umano ng United States aircraft itong Mayo. Bukod dyan, monitor din ang aeroplano ng Chinese People's Liberation Army sa ilang pagkakataon ng paglipad naman ng Japan. Sabi ni Bronner, ginawa ng 2 fighter jet na pinakahuling pag-ikot sa patrol route ng 829B Super Tucano ng Pilipinas malapit sa Hubo Reef sa loob ng 15 minutos. Pero bukod dito, napagalaman din sa hepe ng AFP na binuntutan din pala ng isang Chinese vessel ang Philippine at Australian ships noong unang araw ng joint patrols nitong Sabado. Ngayon pa man, gaya ng unang ulat, idineklara pa rin tagumpay ang kabuuan ng maritime cooperative activity dahil wala naman umanong untoward incident na nangyari. Iginit ni Bronner na lehitimo ang pagpapasok ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa sa loob ng exclusive economic zone ito at muling inulit na marami pang bayan ang interesado umanong sundan ang parehong bilateral patrol sa kontrobersyal na teritoryo.
Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Narito naman ang report mula kay Val Gonzales. Anyari, Val, ano bang ginawa ni Mayora Joy Belmonte sa may Katipunan Avenue? Ba't nagdulot ng sobrang traffic? Val Gonzales, please come in. Mayor, humingi ng paumanhin si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa lahat ng mga motorista na maring naapektuhan sa pagdaan ng kanyang convoy sa kanto ng Katipunan Avenue at Aurora Boulevard, Quezon City. Ito ay dahil sa kalituhan aniya na nangyari sa ginawa ng mga MMDA traffic enforcer na nagmamando sa daloy ng trapiko sa nabanggit na lugar kaninang bago magtanghali. Sa official statement ni Belmonte, itinigil daw ng mga traffic enforcer ang daloy ng trapiko para makalampas ang kanilang sasakyan bilang bahagi ng ipinatutupad na security protocol. Sabi ni Belmonte, sumenyas ng araw yung kanyang mga tauhan pero nagdulot pa rin ito ng pagkaabala sa ibang mga motorista. Git ng alkalde, hindi niya kinukonsente ang ganitong protocol na hindi akma sa kapakanan ng lahat ng gumagamit ng mga kalsada. Dahil dito ay natasan na ni Belmonte mga departamento ng lokal na pamahalaan kabilang na ang DPOS at maging ang Transport and Traffic Management Department para makipag-ugnayan sa MMDA at talakayin na ang pagripaso sa nabanggit na traffic protocol. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Samantala, naputol ang daliri ng isang pulis matapos kagatin ng PDL o person deprived of liberty sa Lambunaw, Iloilo. Sa salaysay ng kapatid ng suspect, nagwala si Jeffrey Liboon sa loob ng kulungan kaya pumasok ang isang pulis para siya'y pusasan. Pumasok din ang biktima na si Patrolman Gilbert Aheno na tumulong kalmahin at pusasan si Liboon at nakulong dahil sa pananaksak sa victory party ng mga nanalo sa barangay at SK election sa Labunao. Pero kinagat ng bilanggo si Patrolman Ahenyo dahilan para maputulan ng daliri. Dinala sa ospital ang pulis at ililipat sa ospital sa Iloilo upang maoperahan. Anong daliri kaya, Lakay? May babalik ko ba yun? Putol na. Pag frozen, Lakay, pwede pa ganon? siguro. Or ano bang daliri? Sana hindi thumb. Baka yung hinliliit. Oo. Samantala, nagprotesta naman ang mga photojournalist, freelance photographers, hobbyist at vloggers sa ipinatutupad na no permit, no shooting policy sa mga parke sa Maynila. Aba, bakit? Partikular na nagsagawa ng kanilang kilos protesta ang mga photographers sa harap ng arosero sa Forest Park nang pagbawalan na silang kumuha ng mga litrato sa loob at labas ng mga parke. Aba, bakit? Pag-aari ng bayan ng mga parke rito, ha? Binanatan ng grupo ng mga photographers ang tinagurian nilang bawal mag-shoot dito. Only in the Philippines. Tigil pitik na malinaw na pagkitil sa kalayaan ng pamamahayag sa bansa. Bukod sa arosero sa Forest Park, bawal din umanong kumuha ng litrato ng walang permit sa Luneta Park. Bakit? Paano kung gusto makipagkudakan kay Jose Rizal? Bawal na rin. Ito ay alinsunod daw sa polisiya ng Manila City Hall. Ano ba yan, Mayor? Mayor, honey, what's happening? Abay, dapat nga ipinapagyan para maipromote ang mga parke. Totoo. Ha? Hindi pinagbabawal. Alang niya, ha? Ay, dumami pa yung bisita, Lakay, di ba? Anong pag-isip meron itong mga taga Manila City Hall? Pinopromote nga natin yung mga tourist attraction natin. True. Pagkatapos, eto pinagbabawalang kumuha ng mga video, mga litrato. Very wrong. Mga walang haya naman. Showbiz, Miss Thea. Ito na, Lakay. Sikat na social media influencer. Kumikita ng not 1, not 2, not 3, but 5 million pesos kada araw. Totoo ba yan? Nako, Abay, Aliyah, ha? Kaka-insecure na to. Nararamdaman ko Kaya na. pala itong si Boy Gonzales at si Sister L. Hindi na tayo pinapansin, Lakay. Kasi Katunying, ang vlog-vlog nila nga. Magaya nga. Oo nga. Makapag-open nga ng channel. Yung mga DJ nyo sa FM, Yes, di ba? meron na. Oo, Kumikita Lakay. ba sila ng milyones? 5 million ba? Hindi nga eh. Hindi nga. Oo. Bakit? Paano to? Anong sikreto? Sige nga, Aliyah Ikatlod the 4th. I-detalye mo.
Lakay at Miss Thea, nagbabala ang Bureau of Internal Revenue sa mga influencer na hindi nagbabayad ng tax. At kasabay nga nito ay ipinost ng actress-host na si Tony Gonzaga ang vlog kung saan in-interview niya ang isang beauty influencer at businesswoman na si Rose Maritan o mas kilala bilang Rosmar. Proud na sinabi ni Rosmar kay Tony na pumapalo minsan sa 13 milyon pesos ang kanyang kita kada araw, lalo na noong kasagsagan ng pandemya. Abay, Yes, Hataw na. dapat lang habulin ng BIR pagka ganyan na, ha? Meron Eto? lang, Lakay, Itong pag si minsan lang Rosmar? naman, ilang beses siya kumikita ng 5 milyon sa isang araw, kaya. Oh, ang sabi niya, paminsan-minsan daw noon ay 13 million pesos. Wow. At mahina na raw ang 5 million pesos na kita per day. Wow. Bumaba na raw, Lakay. Lakay, bumaba na raw ito sa 5 million dahil oversaturated na ang beauty business at marami na ring influencer ang nagbebenta nito. Ipinagmalaki rin ni Rosmar ang collection ng kanyang mga luxury cars gaya ng Ferrari, Lamborghini, Wow. GTR, Mga wala tayo nun, Lakay. at iba pa. Wow. Mga bagay na wala tayo, Aliyah. Makapag-vlog na nga din. At lahat din daw ng kanyang property ay binili ng cash at proud siya na wala umano siyang utang. Na kahit ang mga influencer ay kinokonsidera bilang self-employed earners at dapat na nagpa-file ng kanilang earning reports at income tax payment sa BIR for compliance. At meron nga tayong balita kanina na ayon sa BIR, tinututukan na nila ang nasa 250 na influencers na tinatayang kumikita ng milyon-milyon dahil sa endorsements. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Aliyah Ecatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah Ecatlo de Fort. At dahil dyan, Galing naman itong si Rose Maritan, si Rosmar. oo. Dapat lang nahabulin ng BIR. Oo. 5 million isang araw. Pinakamaliit daw yun, Lakay, noon. Kailan tayo kikita ni ilang taon ako sa industriya, hindi pa natin kinikita yan. Hindi ha? ko malayo Oo. pa sa hinaharap ko yan, Lakay. Ano malayo sa hinaharap Ano mo? ba? Malayo. Sa maliit talaga. Alang, mukhang malita na napasukang ha? Hanap That's why, buhay. Lakay, follow us on our YouTube channel. Tsaka, joke lang. Wala pala. At ayan, pumahabi ang kabuuan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Carpuz. Susunod na mga balansyadong balita, Chairman of the Board, Henry Or at Miss O, Karen Oyong. Bye-bye!